Mga ka-reloan, nako, tulungan niyo ko. Meron na ba nakasubok sa inyo sa mga loan application na parang bigla na lang nagdi-disappear? Kasi mga ka-reloan, nag-apply ako, kompleto requirements, maayos ang internet, walang problema. Pagkatapos, nawala lang. Pero yung pinaka-loan application, andito pa rin na, hindi naman siya yung kusang nabura, ganon. Hindi yung pera ko yung nawala, kundi yung pinaka-application ko. Pagkatingin ko kasi sa application mga ka-loan, wala siya sa pending, wala rin sa failed, wala rin naman sa finish. Para akong naghahanap ng medyas pagkatapos maglaba. Alam niyo yung ganung feeling mga ka-reloan? At dahil nga bagong-bagong loan application to mga ka-reloan, nangakong mababa ang interest at may mahabang loan term sa pagbabayad. Kaya subukan natin kung ano ba talaga yung kwento sa likod nito. Kaya mga ka-reloan, kung ayaw mong masayang yung oras mo sa kaka-apply, samahan mo ako sa video natin na to. At baka mamaya ay iniisip mo na ring mag-loan dito. Nako, manood ka muna hanggang dulo. Kaya mga ka-reloan, ayan, i-download na nga natin itong loan application na to na talaga namang may hiwaga atang nagaganap dito. Ayan siya, si Mopeso Safe Cash Loan Online. Early access, naka-under siya sa Magcono Financing Company Incorporated. And as of now nga, ang nakakapag-downloads pa lang nito ay nasa 1,000. So sabi nga dito sa pinakaibaba niya, ayan kung mapapansin natin, this app is in development pa daw. So be the one the first to try it. Etong loan application na to, hindi malinaw kung kailan siya in-issue or kung kailan siya nalabas, pero ito ay na-update noong June 3 lang, 2026. Sabi nga niya ay apply for your loan up to 30,000 in minutes lang daw. 24/7 application pass disbursement. 100% online process, cash in 30 minutes or less with quick and easy info application. Trusted loans daw ito. Andito sa kanyang application details, siya ay merong SEC registration and meron siyang CA number. Then pagka-download nga natin yan mga ka-reloan, privacy policy na tayo. I-accept na lang natin yan agad. Pero kayo mga ka-reloan, basahin nyo yung mabuti para hindi kayo nagugulat bandang huli. At susunod na nga yung confirm authorization. Then accept lang ulit natin yan at eto na yung pinaka-homepage ni Mopeso. Loan amount up to 10,000, meron siyang loan term na 91 days at low interest rate na nakalagay. Apply now na natin yan. So, hindi pa malinaw dito kung ilan yung interest niya. Siyempre, welcome to Mopeso. Hihingan tayo ng phone number para tayo ay masenda ng verification code at ilagin na natin yun. At ito nga ay nang hihingi pa ng password. Then mag-isip lang kayo, 6 na numbers lang naman yan. Pagkatapos may lalabas pa na claim your daily rewards. Check-in now na natin yan. Tapos nga dito sa check-in center niya, meron dito mga coupon. At mag-get now na tayo at check-in. Pagkatapos nga nun ay nasa personal information na tayo agad. Marital status, education, occupation, monthly income, years of work, company address, company name. Then i-next na natin yan. Dito sa kanyang occupation, meron diyang unemployed, meron diyang student, meron diyang housewife, at meron din diyang self-employed, at meron din diyang others, at meron din diyang retired. So ako nilagay ko dito ay walang trabaho, no work. Pagkatapos nga nun, dito pa sa baba ay meron pang company address, company name, email address, then ito namang company phone, message or Viber, backup phone number, at saka yung Facebook account natin ay optional lang ito. So, hindi na po ako dyan naglalagay mga ka-reloan kapag optional lang, hindi ko na yan nilalagyan. Then, nasa pangalawang step na tayo. Dito naman yung contact information. So, 3 po yung hihingi nila sa inyong contact information and ito naman ay nagdadirect sa ating phone book list. At may nakalagay pa dyan na add more kung gusto nyo pandagdagan yung tatawagan nila. Or ite-text nila kapag hindi kayo makontak, ay mag-add more kayo dyan. Siyempre ako hindi na ako nag-add more, nag-next na ako. Nandito na tayo sa pangatlong step. Ito namang KYC information, ID type. Yung mga ID type na pwede sa kanya ay UMI, driver's license, SSS, TIN, passport, PhilHealth ID, PhilSys ID, at saka PRC. Then pagka nakapili ka na ng ID mo, ay pipicturean mo na ito. Yung harap lang ng ID mo, then magkakaroon pa ng facial verification. So, noong una malabo yung pagkaka-picture ko ng ID ko, kaya sa facial verification ay nagkakaroon ako ng problema. Ayaw niyang mag-proceed. Fail daw yung aking facial recognition kahit na maayos naman, malinaw at nakatutok namang mabuti sa mukha ko. Pero napansin ko ay hindi nga pala kasi malinaw yung ID ko. So, nung binago ko yun, tinanggap naman nila.
Then sa ibaba nga nun, pipila pa nyo yung ID number, first name, last name, birth date, at saka gender na same doon sa ID na in-upload ninyo. Pagkatapos nga nun ay card information na tayo at nandito na tayo sa withdrawal channel. So meron siyang GCash, GrabPay, PayMaya, Peso at saka bank. Pagkatapos ko nga maglagay, syempre yung gasgas na ginagamit natin, GCash lang naman tayo. Ang lumabas ay 10,600 at more credit is coming. Your evaluation is in progress na daw and mag-wait lang daw tayo ng ilang sandali. Pagkatapos nga nun ay lumabas na tong good news. Congratulations! New loan amount is unlocked only today. Apply now. So, na-excite naman tayo mga career loan kasi mas lumaki pa nga daw. So, okay na natin yan. At may mga lumabas sa akin ditong product list. Meron siyang loan remix at naka 100% successful yun. 1.5 yung total ng loan amount na to. At meron din sa ibaba mga peso 8, peso 13, peso 6, peso 19. Siyempre, medyo malaki itong 1,500 at sobrang fresh nga lang nitong loan application na to. Wala pang reviews na mababasa, kaya nag-try muna ako dito sa maliit, sa 500 lang muna tayo. At ayan, i-loan nga natin itong peso 8 na 500 pesos. Loan amount natin 500, titingnan natin dito yung details niya. At ito nga ay meron siyang management fee, yung 500 pesos na 45.64 na account management fee, risk fee na 45.62, credit fee na 45.62 din, platform fee na 45.62, meron siyang interest na 17.5. So, meron po itong kabuuang 200 pesos. At dito nga sa loan information natin mga ka-loan, application amount natin 500, pero malinaw na nakasaad dito na ang receive amount lang natin ay 300 pesos. So, nag-apply tayo ngayon June 14, 2026. At ang expiry date daw nito or syempre yung pinaka-due date daw nitong loan natin ay sa June 20, 2026. So, malinaw din po na ito ay 6 days to pay lang. Tapos, nung nag-confirm na ako mga ka-loan, ang lumabas nga dito ay please make sure that GCash has enough available balance. Otherwise, the loan will fail. It is recommended to use other payment methods at the end of the month. So, nung nabasa ko to, parang napaisip ako. Kasi, bakit kailangang may laman yung aking disbursement method o yung aking withdrawal account? At magpe-fail daw kung walang laman. Siyempre, inokay ko lang yan. Tapos, eto nga lumabas na application has been submitted. You can check the loan progress in the bill daw. At nagpunta na nga tayo sa bill at nandyan pa nga siya sa pending. Pagkatapos nung nag-back tayo, meron na naman lumabas na good news, congratulations, meron na naman daw tayong new loan amount na naka-unlock, okay lang natin yan. Then mga 3:30 kasi yon yung naka-pending pa yung ating loan application. At mga 3 minutes lang, chinek na natin ulit. Sa finish, wala pa rin siya. Sa fail, wala din naman siya. At wala na rin siya sa pending. So mga ka-loan, hindi ko na alam kung ano yung nangyari dito sa ating loan application dito kasi nakapag-fill up naman tayo ng mga ayos, tinanggap naman niya yung ating requirements. Tapos, wala akong natanggap sa GCash. Tapos basta na lang din nga siyang nawala dito sa history. Ngayon nga ay June 16 mga ka-loan, hindi ko nga to agad ibinidyo kahit kahapon na June 15 kasi nga umaasa ako na baka may pumasok pa rin sa akin kasi naka-apply siya eh. Tapos, ayun, malay nyo naman may dumating, di ba? Pero wala talaga. Tapos, nung binalikan ko nga ito, kasi nga, ang sabi nga pala niya ay kailangan daw may laman yung ating GCash. So, hindi ko alam kung magkano yung sinasabi niyang enough available balance para makatanggap tayo ng loan sa kanya. Eh, yung GCash ko ay wala pang 100 pesos yung laman. So, posible na dahil dito, kaya wala akong natanggap na loan. Kasi nga, hindi ko alam kung magkano ba yung enough balance na kailangan niya sa GCash para mag-proceed yung loan natin. So mga ka-loan, para sa akin ito ay medyo red flag at hindi ko maire-recommend sa inyo itong loan application na to kasi baka mamaya may laman na 5,000 yung GCash natin kapag nag-apply tayo dito. Tapos nag-proceed, tapos bigla na lang nag-auto-kalta sa GCash natin, di ba? Walang kasiguraduhan. So wag tayong maging kampante sa ganitong loan application. At kung tutuusin nga natin yung interest nitong loan application na to, base doon sa in-applyan natin na 500 pesos at ang natanggap lang natin ay 300 pesos dahil
meron siyang 200 na kaltas. At hindi pa nga malinaw sa atin kung magkano ba yung babayaran natin sa loob ng 7 days, kung saktong 500 din ba o meron pang sobra sa 500. Pero compute na lang din natin to, siguro 500 na lang din. So kung doon lang tayo magbe-base sa natanggap natin, ang interest rate niya sa loob ng 1 week ay 66.67%. Sobrang taas. At equivalent per day nito ay 11.11% per day. Grabe mga ka-reloan, di ba? So mga ka-reloan, kung nakikita nyo itong si Mo Peso, syempre bago sa paningin natin, bago sa pandinig natin, aasa tayo na baka ito na yung makakatulong sa atin. Sana nakaabot ka dito hanggang sa video natin na to. At ngayon ka mag-isip-isip kung ano ba yung balak mo. Itutuloy mo ba to? Or sa iba dyan na meron ng experience kay Mo Peso, nakapag-apply na kay Mo Peso, ano yung nangyari sa inyong loan application? Same ba tayo ng naranasan? Please comment down mga ka-reloan para makatulong din tayo sa iba pa nating viewers. So yun na lang po muna ang tungkol dito kay Mo Peso. Umasa lang tayo dito, nag-antay pero wala pong nangyari. Hindi ko alam, yun nga dahil nga mga ka-reloan, dahil nga siguro walang laman yung GCash natin. Pero hindi ko rin naman maisasuggest dito na bago kayo mag-loan dito ay lamanan nyo yung GCash nyo or yung withdrawal method nyo kasi wala naman din siyang sinabi kung magkano ba yung enough balance na kailangan niya. Paano kung libo tapos biglang mag-autokaltas, di ba? So mga ka-reloan, tandaan nyo na kaya tayo nang hihiram ng pera kasi nangangailangan tayo. Kaya maging maingat tayo, maging mapanuri kasi baka mamaya ang ending niyan, mas lalong tumindi yung pangangailangan natin. So yun lang mga ka-reloan, kung nakatulong sa inyo itong video natin, please like and i-share nyo na din, mag-comment na rin kayo dyan sa baba ng mga loan application pa na natatakot kayong subukan at susubukan natin yan. I got you. Syempre mga ka-reloan, kung hindi pa kayo nakasubscribe ay mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa video natin. So yun lang po, thank you so much sa panonood. God bless you all. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system, maging mapagmatsyag tayo. See you on my next video. Bye!